Sa isang malawak at makulay na hardin, may isang munting paru-paro na nagngangalang Pip. Ang mga pakpak ni Pip ay hindi kasing laki o kasing ningning ng sa kanyang mga kaibigan, pero puno naman ito ng tapang at pangarap. Araw-araw, sabik siyang lumilipad mula sa isang bulaklak, patungo sa isa pa, nangongolekta ng matamis na nektar at nakikipaglaro sa sinag ng araw. And then para sa kanya, ang hardin ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Isang hapon, habang masayang lumilipad si Pip, biglang dumilim ang kalangitan. Ang mga puting ulap ay naging kulay abo at ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Mukhang uulan, bulong ni Pip sa sarili. Hindi nagtagal, bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ay parang higanting bato para sa munting paru-paro. Napilitan siyang maghanap ng masisilungan. Sa ilalim ng isang malaking dahon ng gabi, nagtago si Pip. Nanginginig siya sa lamig at takot. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita niya kung paano sinasalanta ng ulan ng hardin. Ang mga bulaklak ay yumuyuko at ang mga daanan ay nagiging putikan. Paano na ako makakauwi? Malungkot niyang tanong. Pakiramdam niya, nag-iisa siya at walang magawa. Ang kanyang munting katawan ay halos hindi na makagalaw sa ginaw. Habang tumatagal ang ulan, lalong nawawala ng pag-asa si Pip. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan, ang matatag na salagubang, ang mabilis na tutubi na nakahanap na ng kanilang mga ligtas na taguan. Samantalang siya, basang-basa at pagod na. Naisip niya, siguro hanggang dito na lang ako. Masyado akong maliit at mahina para sa ganito kalakas na bagyo. Pero sa gitna ng kanyang kalungkutan, may narinig siyang isang maliit na tinig. Huwag kang sumuko, sabi ng isang gagamba na nag-aayos ng kanyang sapot na bahagyang nasira ng hangin. Ang ulan ay hindi magtatagal. Ang kailangan mo lang gawin ay maging matatag at maghintay. Napatingin si Pip sa gagamba. Sa kabila ng lakas ng hangin at ulan, patuloy itong nagtatrabaho, inaayos ang kanyang tahanan. Napaisip si Pip. Tama ang gagamba, kung susuko siya ngayon, paano niya muling makikita ang ganda ng hardin pagkatapos ng ulan. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Inalala niya ang init ng araw, ang tamis ng nektar, at ang halakhak ng kanyang mga kaibigan. Ang mga alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Niyakap niya ng mahigpit ang tangkay ng dahon at naghintay. At tulad ng sinabi ng gagamba, unti-unting tumila ang ulan. Sumilip muli ang araw at isang napakagandang bahaghari ang lumitaw sa kalangitan. Dahan-dahang ibinuka ni Pip ang kanyang mga pakpak. Kahit medyo basa pa, sinubukan niyang lumipad. Sa una, nahirapan siya, pero hindi siya tumigil. Maya-maya pa, nasa himpapawid na siyang muli, mas matatag at mas matapang kaysa dati. Natutunan ni Pip na kahit gaano pa kabigat ang pagsubok, basta't hindi tayo susuko. Palaging may bahaghari pagkatapos ng ulan. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Pip. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Salamat sa panonood